Itong araw na to, may share lang ako sa inyo ng mga kadyani na dami pa rin kasi nagtatanong sa akin na kapag ba may utang tayo doon sa mga SEC registered ng mga online lending apps, maapektuhan ba o mabablacklist ba talaga tayo dito sa mga government agencies na kung saan member tayo, like the SSS, Pag-ibig at yung GSIS, no? Yan yung mga government agencies na meron tayong benepisyo at member tayo. Okay, lilinawin ko lang po sa video ito, pero bago natin simulan ay maglalambing po muna ako sa inyo na paki-suportahan, paki-follow po at paki-subscribe ang aking mga social media account, ang Facebook, TikTok at ang aking YouTube channel. At kung nakatulong sa inyo ang video na ito, ay malaking tulong po ang simpleng pag-like, malaking tulong din po ang simpleng pag-share. At para updated po kayo sa mga usapang online lending apps, ay pakihit lang po yung notification bell. Disclaimer, hindi po ako nanghihikayat na wag po na mangutang kayo dito sa mga online lending apps. Okay, hindi ko kayo hinihikayat. Ako po ay nagbibigay lamang po ng payo, gabay at patnubay kung paano nyo haharapin ang suliranin na mga ginagawa nitong mga paglabag sa karapatan ng mga borrower nitong mga online lending apps. Hindi po ako attorney at ulitin ko, hindi rin po ako nangungonsente na huwag magbayad ng utang. Okay? Ngayong araw na ito mga kadyani, nag-apply ako ng loan sa Pag-ibig, no? Noong nakaraan pa ako nag-apply, nag-online loan application na ako, pero may problema. Hindi dahil may utang ako sa OLA. Okay? Kasi share ko lang sa inyo to para magkaroon kayo ng tamang ideya at expectations, no? Doon sa mga karamihan ng mga beginner na nagtatanong na naapektuhan daw ba talaga yan o nabablacklist ka pa talaga, hindi ka na makakautang, hindi ka na makakapag-loan, no? Sa mga SEC registered. Example mo, si Tala, si Bilis, then iba, marami mo naman dyan mga SEC registered pero galawang illegal, okay? Ngayon, nag-apply ako last week ng online loan sa Pag-ibig. May problema lang kasi meron daw ako hindi na fill upan. So, ibinalik sa akin kung ba disapprove. Pero ngayong araw na ito, pumunta ako, mga kadyani. Pakita ko sa inyo yung picture. Pasensya na, medyo nasisilaw kayo sa noo ko. Medyo mainit po talaga, kaya sumaglit lang ako ng kuha ng litrato dyan sa tapat mismo ng Pag-ibig dito sa Valenzuela, para mapatunayan ko na nagpupunta ako sa Pag-ibig para mag-apply ng loan. Pero sabi ko sa inyo, nung nagpunta ako, nalinawan naman ako kung bakit daw makapag-apply. Kasi update na pala si Pag-ibig ngayon. Meron na siyang mga hinahanap pa na iba na hindi ko raw na-fill outan. Meron pala ako nung napansin na hindi pala nasulatan. Okay? Hindi lang galing sa akin, pati na rin sa aking employer. Meron din silang hindi na ilagay doon na kailangan pala at importante para ma-approve. Okay? Pero in my experience, mga kadyan, yearly naman ako nag-a-apply ng loan. Lagi sa Pag-ibig, no? Sa SS, hindi makapag-apply kasi meron nung existing calamity loan na hindi ko pa nababayaran, no? Okay? Linawin ko lang, ha? Para kasi yung iba dyan, natatakot, na kinakabahan, di na raw sila makapag-loan, mabablacklist. Hindi pwede yun, eh. Kasi ibang entity itong ating mga government agencies. Itong mga online lending apps, ibang entity rin yan. Sila kasi kahit mga submitting entities at nagpo-forward sila, yung mga OLA, yung iba dyan is submitting entities ng CIC, linamin ko, kasi kailangan po yun. Kumbaga, magpo-forward, magre-report sila sa CIC kung ano na status ng iyong credit history o record. Kung nakakapagbayad ka ba o hindi. Pero, hindi naman porket pangit ang record mo at marami kang hindi nabayarang utang, mabablacklist ka o hindi ka na makakapag-loan sa SSS, Pag-ibig at GSIS. Okay? Iba kasi yan. Kasi member tayo, eh. Sila kasi, wala nang pakialam doon sa utang nyo sa online lending apps. Kahit nga sa bangko, wala silang pakialam. Kahit sa financing na inutangan mo o sa lending, wala silang pakialam doon. Lilinawin ko lang. Kasi member ka. Kung tuloy-tuloy naman yung hulog mo, walang palya, wala kang, tag doon, lagpas o yung parang nag-jump ka doon sa ibang mga hulog mo, sa kumpleto naman, as inactive naman yung paghuhulog mo monthly doon sa benefit, sa, ano mo, sa, tag doon, sa iyong monthly contribution, di ba? Walang pakialam doon si SSS, walang pakialam doon si Pag-ibig, walang pakialam si GSIS. Huwag din kayo matakot, hindi kayo makaano sa PhilHealth. Wala naman tayo nalulun sa PhilHealth, di ba? Pero, ulitin ko, kahit SEC registered dyan, no? Ako meron ako Tala, Bilis, then nung nakaraan, yung GCash, nabayaran ko na nga, iniisa-isa ko kasi yan talaga, as in, talagang yearly, pinaplanuhan ko kung paano ko siya babayaran ng full payment kasi may ibang mag-o-offer sa akin na bayaran by installment. Pero di naman siya naapektuhan ng aking Pag-ibig loan, okay? Talagang nakakapag-loan po ako dyan, promise at 100% certified true yun po yung sinasabi ko sa inyo. Kaya nga sabi ko sa inyo,
Pag tinext kayo ni Ole agent, nako, wag na kayong maniwala dyan. Kahit nga si Home Credit, kahit mag-text sa inyo, ipapa-blacklist kayo dyan sa SSS, sa Pag-ibig, sa GSS, sa GSIS. Wala, hindi totoo yun. Yung mga ganyang banat ng mga collector agent, ano lang yan intimidating tactic actions lang po nila yan para kayo mapilitan magbayad. Pero syempre, dahil nga may utang po tayo, responsibilidad at obligasyon din po natin na bayaran po natin. Wala ho tayong magagawa. Karapatan ho nilang maningil, karapatan ho natin magbayad. Yun po yung ating tinatalakay dito. Kaya nga sabi sa inyo, even na may loan tayo sa ulat di natin nababayaran, tapos tayo kakabahan. Ngayon, kung saan nyo naman gagamitin kapag kayo nag-loan sa mga Pag-ibig sa SSS, it depends on you. Baka kasi kailangan nyo yung pera talaga panggasto sa mas pangangailangan, sa mas necessities ninyo. Kunwari, merong mas kailangang bayaran, pamilya, yung bahay, yung upa, di ba? Yung mga kuryente, tubig. Uunahin niyo syempre yung kumakalam na sikmura ninyo, lalo ngayon sa hirap ng buhay. Yun ang unahin nyo. Ngayon, kung yung mga ola na yan is tagbibigay naman ng payment options para maisettle nyo yung utang nyo, samantalahin nyo. Kung sakasakali meron kayong sobra, at pumapayag sila sa mga payment options na installment ulit, papayag silang gano'n. O kaya naman kung one-time payment pero mawawave naman yung penalties o yung mga charges nila at balik sa principal amount, medyo pag-isipan nyo maigi, talagang kung maganda naman yung offer sa inyo, at pero kung bastos naman at haragan, wala subas yung kausap yung agent, isang tabi nyo na lang po muna yan, huwag nyo muna pansin, sa totoo lang, no? Kasi karamihan dyan, mga SEC registered naman talaga na mga OLA, ng online lending apps. Yun nga lang, yung galawan is mali yung pamamaraan ng paniningil. Mali yung pamamaraan ng pagpapautang. Bakit ko nasasabi mga ganyan? Biruin mo, magpa-apply ako, no? In my experience. Mag-apply ako, unemployed daw, walang trabaho. Ma-approve ako. Since may kasalanan doon, edi yung nagpautang, alam mo nang nag-apply ako, wala akong trabaho, wala akong pagkakakitaan, ba't mo ko pautangin? Pagkatapos, in just 5 days, bago 2 days before the 7 days, sisingilin ako, sasabihan ako na ipopost kita, tatawagan ko yung contacts mo, ibabalandra ko mo yung mukha mo sa social media, di ba? Tapos padadalhan kita ng kung ano-ano. Anong silbi na pakikipag-usap nila kung tayo ginaganyan nila, di ba? Parang kahit paano, parang naisip ko na medyo may point talaga yung iba na minsan ayaw na magbayad. Hindi ko matatanggi na yun yung nagiging dahilan kung ba't di kayo binabayaran ng mga borrower ninyo. Pero ulitin ko na mga kadyan na, in my experience, wala pong kinalaman dun sa pagba-blacklist ng mga OLA, yung mga inuutangan natin o yung mga kung saan tayo member na SSS, GSIS at Pag-ibig. Okay, sana malinawan kahit nakatulong sa inyo ang video ito. Muli, maglalambing ako na pakisuportahan po at pakifollow po ang aking mga social media account na Facebook, TikTok at ang aking YouTube. Maraming po salamat sa ulitin.